Maagang gumigising si Elmer Sarmiento araw-araw bago pa magbukang liwayway. 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Nagtitimpla ng kape sa lumang kalan sa inuupahan nilang maliit na kwarto sa likod ng eskinita sa Makati. Ang amoy ng kapet pandesal ang tanging luho nilang magkamag-anak. Sa tabi niya, natutulog pa ang kanyang kapatid na si Iana, nakayakap sa notebook habang may nakasulat na mga formula sa math. Napangiti si Elmer sa tagpong iyon. Siya na ngayon ang tumatayong magulang, tagapagtaguyod at gabay. Anong oras ka uuwi mamaya, kuya? Mahinang tanong ni Iana habang bumabangon at nag-aayos ng uniform. Depende kung gaano karaming customer, sagot ni Elmer habang nilalagyan ng mainit na tubig ang baso. Pero siguradong dadaan muna ako sa palengke. May isda ka na ulit mamaya, promise. Kuya, wag mo nang masyadong magpakapagod, sabi ng dalagita. Kaya ko na ring maglaba kapag wala ka. Ngumiti si Elmer. Basta mag-aral ka lang ng mabuti, yan na ang tulong mo sa akin. Pagkatapos kumain, naglakad si Elmer papuntang Le Chateau Verde, isang sikat na fine dining restaurant sa Makati na kadalasang dinadayo ng mga politiko, artista at kilalang negosyante. Sa unang tingin, para siyang ordinaryong waiter lamang, ngunit sa bawat paglalagay niya ng kutsara sa mesa, at sa bawat yuko ng ulo sa mga bisita, nakikita ang disiplina at profesionalismo. Minsan nga pinagtatawanan siya ng mga kasamahan. "Hoy Elmer!" sigaw ni Rico. Kapwa waiter, pero mayabang at palabiro. Parang artista ka kung kumilos. Akala mo naman may kamera. Natangiti lang si Elmer. Mas maganda na yung magandang turing sa customer. Para hindi reklamo, di ba? Kung lahat ng waiter ganyang kakakunat, edi lalangawin na tong resto. Biro pa ni Rico bago umalis. Sa loob ng restaurant, nakasanayan na ni Elmer ang mapanghusgang tingin ng mga mayayamang customer. Madalas niyang marinig ang salitang, "Excuse me, waiter, can you hurry up?" O kaya, "Next time, bring someone more presentable." Pero hindi siya pumapatol. Sa halip, mas hinuhusay niya ang trabaho, kahit paminsan ay tila nakakalimutan na rin niyang kumain o umupo sa buong shift. Ang mga manager, lalo na si Supervisor Glenn, ay laging nakabantay sa bawat kilos niya. "Elmer," malamig na sabi nito isang araw habang nag-aayos siya ng mga baso. "Huwag kang tumitig sa customer ng matagal. Hindi ka artista, maintindihan mo sana yon." "Opo sir, pasensya na po," magalang niyang tugon. "Hindi ko sinasabing bastos ka, pero tandaan mo, iba ang tingin sa atin ng mga customer dito. Hindi ka dapat sumobra sa bait, minsan nakakainis na rin." Tumango lang si Elmer at muling bumalik sa trabaho. Sanay na siya, sanay sa utos, sa reklamo, sa pangmamaliit. Ngunit sa kabila ng lahat, si Elmer ay may kakaibang katangian. Mapagpasensya pero hindi manhid. Alam niyang may mga araw na kailangan lang talagang tumahimik para makaraos, pero hindi siya bulag sa kung paano tinatrato ang mga kagaya niya. Madalas niyang itanong sa sarili tuwing gabi habang tinititigan ang kisame, "Ganito na lang ba palagi? Magtitiis habang buhay?" Bago siya nakapasok bilang waiter, si Elmer ay isang architecture student sa Technological University of the Philippines, puno ng pangarap na makapagpatayo ng bahay para sa kanilang mag-ina. Ngunit isang gabi, habang nag-aaral siya para sa final exam, may dumating na tawag mula sa ospital. Nadisgrasya ang kanyang ama sa construction site. Nahulog ito mula sa ika-4 na palapag ng gusaling ginagawa ng kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Hindi binayaran ng maayos ang danyos, at ang pamilya nila ay naiwan sa utang at luha. Matapos ang libing, napilitang huminto si Elmer sa pag-aaral para alagaan si Iana. Mula noon,
Nagtrabaho na siya kung saan-saan. Nagbenta ng fishball, nagjanitor, nagkargador, hanggang sa nakapasok sa Le Chateau Verde. Doon niya natutunang ngumiti kahit pagod, magpasalamat kahit minamaliit. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga mesa bago magsara, lumapit si Liza, ang isa sa mga waitress. "Elmer, bakit parang hindi ka napapagod ngumiti kahit ganito tayo ka-stress?" Tanong nito habang sinasabayan siya magligpit. "Tingin ko kasi Liz," sagot niya, "kapag tumigil kang ngumiti, para mo na ring tinanggap na talo ka sa buhay. Ayokong matalo." Napangiti si Liza. "Kaya pala hindi ka tinatablan ng mga reklamo ng customer. Kung ako yun, baka nakasigaw na ako." Tumawa si Elmer. Lahat ng sakit may katapat na tiyaga. Baka yun ang sikreto. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya, may lalim ng lungkot. Araw-araw, naririnig niya ang tawanan ng mga mayayaman habang siya'y naglilingkod. Minsan, habang nagbubuhos ng alak sa mesa ng isang grupo ng negosyante, narinig niya silang nagbibiruan. "Alam mo, kung hindi ka nakapagtapos, dito ka lang din mapupunta." Waiter habang buhay. Hindi man para sa kanya ang sinabi, tinamaan siya. Napalunok si Elmer at lihim na tumingin sa sahig. Sa isip niya, kung buhay lang si Papa, siguro graduate na ako ngayon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang nag-aaral si Iana sa ilalim ng ilaw ng cellphone. "Walang kuryente kanina, kuya," sabi ng kapatid. "Pero okay lang, natapos ko rin yung assignment ko." Umupo si Elmer sa tabi niya. "Ang sipag mo talaga, bunso." Mumiti si Iana. "Gusto kong maging engineer balang araw para matulungan kitang gumawa ng bahay natin." Saglit siyang natahimik. Saka tinapik ang ulo nito. "Gagawin nating totoo yan, Iana. Kahit gaano kahirap." Kinabukasan, bumalik si Elmer sa restaurant, dala pa rin ang pag-asang balang araw ay magbabago rin ang lahat. Ngunit hindi niya alam, sa mga susunod na linggo, isang insidente ang mangyayari na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang kabaitan at tahimik na ugali, isang aroganteng customer ang magtutulak sa kanya sa puntong hindi niya inaakala na kakayanin niya. At mula sa simpleng waiter, may lalabas na galit na matagal nang nakatago sa loob ng pusong marunong lang magtiis. Maagang hapon noon sa Le Chateau Verde, abala si Elmer sa pag-aayos ng mga wine glass nang pumasok ang dalawang bagong customer, isang lalaki at isang babae. Parehong maayos ang postura, naka-designer clothes at halatang sanay sa atensyon. Halos sabay na napatigil ang ilang staff. Si Vernon niya na, yung vlogger na may milyon-milyong followers. Bulong ni Liza habang tinatapik si Elmer. At kasama niya, yung girlfriend niya, si Maxine Cruz. Mayabang yan, di ba? Singit pa ni Rico na palihim na nakangisi. Tahimik lang si Elmer. Sa dami ng nakikita niyang mga kilalang tao sa restaurant, natuto na siyang huwag mas starstruck. Ngumiti lang siya, bit-bit ang tray ng tubig at menu, sabay lumapit ng mahinahon. "Good afternoon po, sir, ma'am. Welcome to Le Chateau Verde." Magalang niyang bati. "Ito po ang ating menu." Pinagmasdan siya ni Maxine mula ulo hanggang paa. Parang bago ka rito, no?" Hindi po, ma'am. Matagal na rin po akong waiter dito." Mahinahon niyang sagot. Sabat ni Vernon na may ngiti ng pangungutya. "Baka kaya matagal kasi mabait kang masyado. Yung iba, mabilis umasenso kapag marunong magpalakas." Nagkatawanan ang ilang customer sa malapit. Tila nakaramdam si Elmer ng pagkapahiya, pero pinilit niyang itago sa likod ng profesional ng ngiti. "Would you like to start with our house special drink, sir?" Tanong niya. Ngunit bago pa makasagot si Vernon, biglang umalma si Maxine nang mapansin ang maliit na print sa menu. "Hoy, bakit may service charge?" Malakas nitong sabi na halos marinig ng buong dining area. Lumapit si Elmer ng marahan.
Ma'am, kasama po talaga sa lahat ng fine dining ang… Fine dining? Sa ganitong lugar? Mas maganda pa yung buffet sa hotel sa may BGC. Pinutol ni Maxine. Sabay irap. Tahimik lang si Elmer. Nakayukong nakikinig. Gusto ko, tanggalin niyo tong service charge na to. Dagdag pa ni Maxine. Hindi ko kailangan magbayad para lang ngumiti ka sa akin. Narinig iyon ng supervisor, ngunit dahil busy sa ibang mesa, walang lumapit. Ang mga customer sa paligid ay nagbubuluman. Ang arte naman ng babae, sabi ng isang matandang ginang sa kabilang mesa. Pero tuloy pa rin si Vernon, aliw na aliw sa pagtaas ng boses ng girlfriend. Relax babe, sabi niya. Sabay tawa, hayaan mo na yung waiter, baka hindi pa sanay sa mga edukadong customer. Napahinga ng malalim si Elmer, pinilit ang sarili na wag mag-react. Pasensya na po, ma'am, sir. Mahinahon niyang sagot. Gagawin ko po ang makakaya ko para maging maayos ang karanasan ninyo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya dala ang order. Steak at wine. Maingat niya itong inilapag, siniguro ang tamang pwesto ng kubyertos at baso. Ngunit habang nag-aayos siya, naramdaman niyang nakatitig si Vernon sa kanya na para bang nangaasar. Tingnan mo, babe, sabi ni Vernon habang hawak ang cellphone. Tila nagvi-video pa. Ang bait ng waiter na to. Pag ganito lagi, baka bigyan ko pa ng tip na isang sermon. Tumawa si Maxine. Baka naman magnakaw pa yan sa sukli mamaya. Di ba babe? Napayuko si Elmer. Walang salita. Ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang init ng dugo sa dibdib. Matapos kumain, iniabot ni Elmer ang bill. Tahimik lang ang dalawa habang nagbibilang ng pera. Nagbayad si Vernon ng 2,000 pesos para sa halagang 1,765 pesos. Bumalik si Elmer makalipas ng ilang sandali, dala ang sukli. Sir, ito po ang sukli ninyong 235 pesos. Kinuha ni Vernon ang pera pero hindi agad isinilid sa wallet. Tinitigan niya si Elmer ng matalin. Sigurado ka bang kumpleto to? Tanong niya, malamig ang tono. Opo sir, naka-double check po ako. Mahinahon na sagot ni Elmer. Paano kung 5 pesos lang ang kinuha mo? Sino makakapansin? Barya lang naman yan sa mga waiter, di ba? Tiningnan siya ng mga tao sa paligid, tila nagulat sa paratang. Sir, hindi ko po kailanman gagawin yon. Bilang waiter? Bilang magdanakaw? Gusto mong sabihin? Putol ni Vernon. Tila natutuwa pa siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Tahimik ang buong restaurant. Ang mga pinggan huminto sa tunog, ang mga mata nakatingin kay Elmer. Sir, nanginginig ng boses ni Elmer. Respeto lang po sana. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ngumiti si Vernon ng mapanlait. Trabaho mo? Kung magnakaw ka ng baryang sukli, trabaho pa rin ba yon? At bago pa makasagot si Elmer, bigla niyang hinablot ang tray mula sa mesa at ipinalo ito ng malakas sa balikat ni Elmer. Isang malakas na tunog ang pumailan lang sa buong lugar. Plak! Napatigil ang lol. Barya lang, ha? Ayan, para may sukli ka sa sarili mong kahihiyan. Sigaw ni Vernon habang muling pinaghahampas si Elmer ng tray. Sir, tama na po. Sigaw ni Lisa habang lumapit ngunit nahawakan siya ng supervisor. Elmer! Tawag ni Glenn. Ngunit huli na. Nakasubsob na sa sahig si Elmer. Bit-bit ang pasa at hiya sa muka. Pinagtatawanan ni Vernon ang nangyari. Sabay kuha ng cellphone. Perfect content to babe. Sabi niya kay Maxine. Tingnan mo yung mukha niya. Mag-trending to for sure. Tumawa si Maxine. Nagsimulang mag-video rin. Lagyan natin ang caption na The Waiter Who Stole My Change. Ang saya nito. Tahimik si Elmer. Sa loob ng ilang segundo, tanging pag-iyak ni Lisa at mga bulungan ng ibang customer ang maririnig. Pinulot niya ang tray, nilapitan si Vernon, at sa halip na gumanti, yumuko siya. Pasensya na po sir, kung may pagkukulang man ako, patawad po.
Napatigil si Vernon, pero agad ding natawa. Grabe, pati pag-apak sa dignidad mo, tinatanggap mo pa rin. Ang bait mo nga, waiter. Lumapit si Glenn at pinigilan si Elmer. Elmer, lumabas ka muna. Ako na bahala rito. Tahimik na tumango si Elmer, bit-bit ang tray at lumabas ng restaurant. Pag-akyat niya sa maliit na hagdanan patungong staff room, naramdaman niya ang sakit sa balikat. Hindi lang dahil sa palo, kundi dahil sa kahihiyang tiniis niya sa harap ng lahat. Sa labas, habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanyang sugatang braso, narinig niyang nag-uumpisang tumawa ang mga customer sa loob. Ang video na kinuha ni Vernon ay nagsimulang mag-trending sa social media makalipas ang ilang oras. At sa gabing iyon, habang tahimik si Elmer sa kanilang kwarto, pinagmamasdan niyang umiiyak si Iana habang binabasa ang mga komento online. Ang kapal ng mukha ng waiter. Magnanakaw ng sukli, tapos pabiktim pa. Tama lang yan sa mga mababait kuno, pero tuso. Sa bawat salitang iyon, parang may palumuli sa kanyang dibdib. Tahimik lang siya, walang luha. Ngunit sa ilalom ng katahimikan, may unti-unting apoy na nabubuo. Apoy ng sakit, ahihiyan, at paghahangad ng hustisya. At sa gabing iyon, unang beses niyang binitiwan sa hangin ang mga salitang halos pabulong, ngunit puno ng bigat. Hindi ako magnanakaw, pero may kinuha kayo sa akin na hindi niyo kailanman mababayaran. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumawag na sa branch si Manager Marisa Lo. Galing siya sa main office at kagabi pa lang ay nabalitaan na niya ang nangyaring gulo sa restaurant. Sa kanyang opisina, habang nagbubukas ng laptop, sumalubong sa kanya ang email mula sa head management. May kalakit itong link ng viral video. Waiter magnanakaw ng sukli. Nakakahiya. Huminga ng malalim si Marisa bago pinindot ang link. Kitang-kita roon si Elmer, nakayuko habang pinaghahampas ng tray ni Vernon Alcantara, habang may caption na idinagdag si Maxine. Beware of this waiter. He almost stole our change. Service charge pa more. Diyos ko, bulong ni Marisa habang hawak ang sentido. Walang hiyatong mga to. Nang pumasok si Elmer, halata ang pagod at mga pasa sa braso. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ng manager. Ma'am, mahina niyang sabi, pasensya na po sa abala kagabi. Tumayo si Marisa at pinatingin siya sa mata. Elmer, narinig mo na ba ang nangyayari online? Umiling siya. Hindi pa po, wala po akong load kagabi. Hinugot ni Marisa ang cellphone at ipinakita ang video. Doon niya nakita ang sarili niyang pinagpapalo habang pinagtatawanan ng mga tao. Sa comment section, puro panghuhusga. Karma sa mga waiter na tuso. Buti nga sa kanya, dapat mas malala pa, mukhang snatcher pa lang tingnan eh. Tahimik lang si Elmer habang pinagmamasdan iyon. Halos hindi niya marinig ang ibang ingay sa paligid. Parang binasag ang pagkatao niya sa harap ng lahat. Elmer, sabi ni Marisa, gusto kong ipaglaban ka. Pero nagbigay ng memo ang management. Kailangan ka muna naming isuspend habang iniimbestigahan. Napayuho siya. Naiintindihan ko po, ma'am. Trabaho niyo lang po. Hindi ito makatarungan, sagot ni Marisa. Nanginginig ang tinig. Wala kang kasalanan, pero napakalakas ng impluensya ng tao yun. Tahimik lang si Elmer. Sa isip niya, ganito ba talaga? Kapag may pera ka, kahit mali ka, tama pa rin sa mata ng mundo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ni Iana na umiiyak habang hawak ang cellphone. Kuya, sigaw ng dalagita. Ito ba yung sinasabi nila? Bakit ganito? Kinuha ni Elmer ang telepono at nakita ang TikTok na trending. #waiterscam, #ContentKingVernon. Nasa daan-daang libo na ang views. Pati mga kabataan sa comment section, nagsusulat ng memes at pang-aasar. Pangit na ng mga sinasabi nila kuya. Sinasabihan ka nilang kriminal,
Humahagulhol si Iana. Bakit hindi ka lumaban? Tahimik lang si Elmer habang niyayakap ang kapatid. Hayaan mo na Iana, lalampas din to. Pero kuya, nasaktang ana, tapos pati pangalan mo sinira nila. Wala kang kasalanan. Ngumiti lang siya, pilit, habang pinupunasan ang luha ng kapatid. Minsan, hindi mo kailangang magsalita para mapatunayan na totoo ka. Sapat na yung alam mo sa sarili mo. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may ibang kumikirot. Hindi na ito simpleng kahihiyan. Ito ay insultong tumama sa mismong dangal niya. Ang mga kapitbahay nila dati ay bumabati sa kanya tuwing umaga. Ngayon ay tila iniiwasan siya. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, narinig niya ang dalawang tinderang nag-uusap. Yung waiter daw sa viral video, taga rito lang pala. Ah, siya yung si Elmer? Diyos ko, hindi ko akalain. Mukhang mabait pa naman. Ngunit nang dumaan siya, biglang natahimik ang dalawa. Nagkunwaring abala sa pagtitinda ng gulay. Tumalikod siya. Walang sinabi. Pero sa dibdib niya, ramdam niya ang sugat na lalong lumalalim. Sa bahay, habang pinapainit ang tinolang isda para kay Iana, napatingin siya sa lumang litrato ng kanilang pamilya. Doon nakangiti ang kanyang ama, si Mang Rogelio, habang bitbit ang helmet sa construction site. Pa, mahina niyang sabi, kung buhay ka lang, siguro tatawanan mo lang to. Sasabihin mong huwag mong hayaang apakan ang pangalan mo. Pero paano ang iyong pangalan na mismo ang pinaglaruan ng mundo? Dumating ang mga araw na halos hindi na siya lumalabas. Hindi makapasok sa trabaho dahil sa suspension. Hindi rin makahanap ng bagong employer dahil laganap ang video online. Minsan, tinawagan pa siya ng isa sa mga dati niyang coworker, Elmer. Bro, pasensya na ha. Ang daming kostumero nagtatanong tungkol sa'yo. Yung iba, sinasabing buti raw tinanggal ka. Okay lang, Rico. Sagot niya, mahina ang boses. Sana lang makalimutan din nila yung issue. Baka naman pwede kang gumawa ng video bro, para makabawi. Napailing si Elmer. Hindi ko kailangan makipagsabayan sa ingay. Hindi ako vlogger. Tao lang ako. Ngunit sa katahimikan ng mga gabing lumipas, may kung anong nagigising sa loob niya. Hindi ito galit na marahas, kundi galit na malamig. Galit ng taong ninakawan ng karapatan at dignidad. Habang nakaupo siya sa labas ng maliit nilang bahay, inatanaw ang mga ilaw ng syudad. Parang naririnig pa rin niya ang tawanan ni Vernon at Maxine. Ang bait mo nga, waiter. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit na umaalingaw-naw sa utak niya. Para bang pamalo na hindi tumitigil. Isang gabi, tinawagan siya ni Marisa. Elmer, gusto ko lang ipaalam. Sinubukan kong ipatanggal sa internet yung video. Pero kumalat na ito sa ibang platform. Hindi ko na kayang pigilan. Salamat ma'am, sagot ni Elmer. Wala naman akong galit sa inyo. Ginawa niyo na po lahat. Pero Elmer, sabi ni Marisa, may lungkot sa tinig. Alam kong mabait ka. Pero sana, wag mong hayaang apakan kanila habang buhay. Minsan, kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Pagkababa ng tawag, matagal siyang natulala. Lumapit si Iana, may dalang notebook. Kuya, sabi nito, nagdrawing ako ng bahay natin sa hinaharap. Kapag mayaman na tayo, may sarili tayong restaurant. Doon ikaw ang boss. Napangiti si Elmer kahit bahagya. Ang ganda Iana, pero baka matagal pa yan. Hindi mahalaga kung matagal kuya. Ang mahalaga, yung mga taong may masamang ginawa, mararanasan din nila yung ginawa nila sa'yo. Tumingin si Elmer sa kapatid. Doon niya napagtanto, hindi lang siya ang nasaktan. Pati ang inosenteng pangarap ng kanyang kapatid ay nadungisan ng kahihiyan. Lumipas ang mga araw at unti-unting napalitan ang lungkot ng determinasyon. Hindi pa niya alam kung paano o kailan, pero malinaw sa puso niya ang isa. Hindi na siya mananahimik.
sa ilalim ng katahimikan ng gabi, sa liwanag ng munting lampara, isinulat niya sa lumang notebook ng kanyang ama ang mga salitang tumatak. Hindi ko kailangang sumigaw para marinig. Darating ang araw, sila mismo ang makakarinig ng katotohanan. At doon, tahimik silang matatakot. At doon nagsimula ang apoy. Ang galit na hindi na lamang pagtitimpi, kundi paghahanap ng hustisya sa paraang hindi inaasahan ng sinumang nanakit sa kanya. Tahimik ang gabi. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ugong ng bentilador at tiktak ng lumang orasan sa dingding. Nakatulog na si Iana sa gilid ng mesa. Hawak pa rin ang kanyang lapis at drawing pad. Si Elmer naman ay tahimik na nakatingin sa lumang laptop ng kanyang ama. Isa sa iilang bagay na naiwan matapos ang aksidente. Matagal na niyang hindi binubuksan ang laptop na iyon dahil tuwing sinusubukan niya, bumabalik sa isip niya ang mga araw bago pumanaw si Mang Rogelio Sarmiento, ang kanyang ama, isang masipag at tapat na foreman na nagtrabaho halos buong buhay sa ilalim ng init ng araw. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang hatak ang konsensya. Parang may boses na bumubulong sa kanya na buksan ito na may kailangang matuklasan. Dahan-dahan niyang pinindot ang power button. Ilang segundo at muling bumuhay ang lumang makina. Nakasulat sa desktop ang folder na may pangalan, Site A Report, Alcantara Project 2017. Napakurap si Elmer. Alcantara? Bulong niya. Hindi niya mapigilang maalala ang apelidong iyon. Si Vernon Alcantara, ang taong nanakit at nang bastos sa kanya sa harap ng lahat. Ang parehong apelido ng kumpanyang pinagtatrabahuan noon ng kanyang ama. Binuksan niya ang folder. Doon bumungad sa kanya ang mga blueprint ng gusali, mga construction report at mga larawan ng site kung saan huling nakita ang kanyang ama bago ito nahulog mula sa scaffolding. Sa unang tingin, ordinaryong mga dokumento lamang ito. Pero nang makita niya ang isang file na may label na Confidential Incident Notes, napahinto siya. Binuksan niya ito at sa loob may ilang pahinang isinulat mismo ng ama niya. Napausap ko si Engineer Barredo na yung umaga. May pagbabago raw sa materyales na gagamitin. Murang bakal at manipis na poste ang ipapalit para raw makatipid. Sinabi kong delikado ito. Pero may utos mula sa taas. Si Mr. Alcantara mismo ang pumirma. Kung itutuloy nila ito, baka bumigay ang scaffolding. Hindi ko kayang manahimik. Maghahanda ako ng report para sa city engineer bukas. Tumigil si Elmer sa pagbasa. Ramdam niya ang panginginig ng kamay habang hinahaplos ang lumang screen. Pa, alam mo na pala, mahina niyang sabi. Ilang pahina pa ang binasa niya. Doon niya nakita ang huling entry, petsa 2 araw bago mamatay ang kanyang ama. May banta na sa akin, pinagsabihan akong wag nang magsumbong, pero hindi ako matatakot. Kung may mangyari sa akin, sabihin kay Elmer na wag siyang titigil hanggang makuha ang hustisya. Parang binuhusan ng yelo ang puso ni Elmer, hindi niya namalayan. Tumutulo na pala ang luha sa kanyang pisngi. Bakit ngayon ko lang ito nakita? Bulong niya habang pinipigilan ng hikbi. Ang aksidenteng sinisi noon sa kapabayaan ng ama niya na sinabing nahulog dahil lasing ay isa palang sinasadyang insidente. Hinila niya ang lumang external hard drive mula sa kahon ng mga gamit ni Mang Rogelio. Nang isaksak niya ito, may lumabas pang mas mabigat na katotohanan. Mga litrato ng gusali bago ito matapos, mga email screenshot at mga papeles na may pirma ni Vernon Alcantara Sr., ama ni Vernon, ang may-ari ng Alcantara Construction. Ang lahat ng iyon ay patunay ng sabotage para makuha ang kontrata mula sa isang kalabang kumpanya. At si Mang Rogelio, ang tanging tumutol, ang naging aksidente upang manahimik ang issue. Dahan-dahang napasandal si Elmer sa upuan. Tahimik lang siya. Sa loob niya,
Nagsimulang mabuo ang isang bagay na hindi niya panaramdaman noon. Hindi galit na mainit, kundi galit na malamig, maingat, matalim. Hindi pala aksidente ang pagkamatay mo, pa, sabi niya sa hangin. At yung anak ng lalaking pumatay sa iyo, siya pa ang nanakit sa akin. Lumapit si Iyana na nagising dahil sa liwanag ng laptop. Kuya, bakit gising ka pa? Ngumiti si Elmer kahit nangingilid pa ang luha. May natuklasan ako, Iyana, tungkol kay Papa. Ano yun? Hindi siya nadisgrasya. Sinadya nila yun. Napaatras si Iyana. Ha? Paano mo nalaman? May mga dokumento siya rito. At ang kumpanyang iyon, Alcantara Construction, namalayan ni Elmer na nanginginig na ang boses niya. Ilang taon akong nagtiis sa hiya, sa panlalait. Pero ngayon, alam ko na kung sino talaga ang dapat mahiya. Tahimik na tumulo ang luha ni Iyana. Kuya, anong gagawin mo? Hindi sumagot si Elmer. Tinitigan lang niya ang mga blueprint na nakabukas sa screen. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Sa halip, pumunta siya sa opisina ng City Archives para humingi ng kopya ng dating accident report. Doon niya nakitang peke ang ilang lagda, kabilang ang lagda ng ama niya na ibang-iba sa tunay na pirma nito. Kinumpirma ng isang dating empleyado na noong panahon ng insidente, nagkaroon talaga ng reklamo mula sa isang foreman na gustong magsumbong sa korupsyon ng Alcantara Construction. Pero nawala. Raw ang kaso sa gitna ng investigasyon. Pag-uwi niya, bit-bit niya ang folder ng mga ebidensya. Umupo siya sa harap ng laptop at binuksan ang isang bagong dokumento. Sa itaas ng file, isinulat niya, Project Rebuild for Rogelio Sarmiento. Doon niya inilagay ang lahat ng detalye, pangalan, petsa, larawan, ebidensya at mga koneksyon ng Alcantara. Ngunit hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang pinakamabisang ganti ay hindi pa dalos-dalos. Ang gusto niya ay hindi simpleng paghihiganti. Gusto niya ng katotohanang ipapahiya ang kasinungalingan mismo. Mula noon, araw-araw siyang nagplano. Nag-aral siya muli ng architecture modules online gamit ang libre sa internet cafe. Pinag-aralan ang mga kumpanya ni Vernon at ng ama nito. At sinubukang unawain kung paano nakatakas ang mga ito sa mga kaso ng korupsyon. Habang mas lalo siyang nakakaalam, mas tumitibay ang layunin niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa bubong, tinanaw niya ang mga gusaling nakatindig sa Makati. Marami sa mga yan itinayo sa pawis at dugo ng mga katulad ni Tapa, bulong niya. Pero may araw din na yung pundasyon nilang gawa sa kasinungalingan, guguho. Ang katahimikan ng gabi ay parang saksi sa bagong apoy na nabuhay sa loob niya. Hindi na siya ang dating Elmer na tahimik na nagpapalampas. Ngayon, siya na ang lalaking bubuo ng plano. Plano hindi para manira, kundi para ituwid ang mali. Mula sa pagkasugatan, ipinanganak ang isang layunin. Mula sa hiya, ipinanganak ang tapang. At sa harap ng lumang laptop ng kanyang ama, bumulong siya sa hangin. Pa, oras na. Hindi na ako mananahimik. Makalipas ang ilang buwan, tila muling nabuhay si Elmer. Mula sa lalaking halos mawalan ng pag-asa sa buhay, unti-unti siyang bumangon. Ngunit ngayon, may malinaw na layunin na siya. Itama ang kasinungalingan at ipaglaban ang pangalan ng kanyang ama. Hindi niya ito gagawin sa pamamagitan ng sidawan o dahas, kundi sa paraang tahimik, matalino at may patunay. Sa isang maliit na architectural firm sa Pasig na tinatawag na Monte Design Studio, nakapasok si Elmer bilang office assistant. Doon siya nagsimulang mag-ayos ng pabeles, magtimpla ng kape at mag-print ng mga plano para sa mga arkitekto. Sa unang tingin, simpleng trabaho lang iyon. Pero para sa kanya, ito ang unang hakbang. Habang ang iba ay nagkakape sa lounge, si Elmer ay tahimik na nagbabasa ng mga technical drafts at nag-aaral kung paano gumagana
ang bawat linya ng blueprint. Isang araw, napansin siya ni Architect Felix Montemayor, ang senior architect ng kumpanya. Isang respetadong lalaki na nasa edad 50, kilala sa industriya sa kanyang integridad. Elmer, tawag nito habang pinapanood siya mag-layout ng papeles. Ikaw ba ang nag-ayos nitong perspective drawing na to kagabi? Nagulat si Elmer. Opo sir. Nakita ko po kasi na may kunting mali sa sukat, kaya inayos ko po. Hindi mo naman trabaho yan, di ba? Tanong ni Felix, ngunit may halong ngiti sa labi. Pasensya na po sir, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang pong subukan kung tama yung sukat. Tahimik si Felix saglit, saka tumango. Alam mo bang tama yung pagkakakorek mo? Hindi ko inaasahan yun sa isang assistant. Marunong ka bang magbasa ng floor plan? Opo sir, nag-aral po ako dati ng architecture, pero hindi ko po natapos. Sagot ni Elmer, halos pabulong. Napangiti si Felix. Sayang, may talento ka, Elmer. Hindi lahat ng assistant marunong makakita ng ganitong detalye. Mula noon, naging madalas na siyang utusan sa mas technical na trabaho. Nagpi-prepare ng AutoCAD files, nagpa-print ng layouts, at kalaunan ay pinayagang sumilip sa mga design meetings. Tahimik lang siyang nakikinig, ngunit bawat salita ng mga arkitekto ay iniimbak niya sa isip. Makalipas ang ilang linggo, tinawag siya muli ni Architect Felix sa opisina nito. Elmer, may scholarship program ang firm para sa mga deserving trainees. Gusto kitang i-recommend, sabi nito habang nakatingin sa kanya. Ha? Sir, baka po may mas karapat-dapat? Karapat-dapat ka, putol ni Felix. Hindi lang dahil marunong ka, kundi dahil may disiplina ka. Ang disiplina, mas bihira kaysa katalinuhan. Halos mapaiyak si Elmer sa narinig. Matagal na panahon na rin mula nang may naniwala sa kanya. Maraming salamat po sir. Hindi ko po kayo bibiguin, sabi niya habang nanginginig ang boses. Simula noon, ginugol niya ang bawat gabi sa pag-aaral sa online architecture courses. Sa araw, nag-aasikaso siya ng mga project documents. Sa gabi, nagpa-practice siya ng 3D modeling at rendering gamit ang lumang laptop ni Mang Rogelio. Madalas ay inaabot siya ng 2:00 ng umaga, ngunit hindi siya nagrereklamo. Kapag napapagod, tinitingnan niya lang ang lumang larawan ng ama at kapatid sa dingding. Pa, bulong niya minsan habang nagre-render ng design sa SketchUp. Tuloy-tuloy na to, hindi na ako titigil hanggat may marating ako. Makalipas ang 2 taon, natapos niya ang scholarship at nakatanggap ng certificate. Ipinagmamalaki ni Architect Felix ang kanyang pag-unlad at agad siyang nirekomenda sa isang malaking kumpanya, ang Verde Structures Inc., isa sa mga pinakatanyag na design and build firms sa bansa. Elmer, sabi ni Felix habang hawak ang balikat nito. Sa Verde, matututo ka ng disiplina at profesionalismo. Pero higit sa lahat, doon mo malalaman kung sino ka talaga bilang arkitekto. Huwag mong kalimutan, kahit saan ka makarating, manatili kang totoo. Ngumiti si Elmer. Opo sir, hindi ko po makakalimutan. Pagpasok niya sa bagong kumpanya, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Malalaki ang opisina, makintab ang mga mesa, at modernong mga kagamitan. Sa unang araw pa lang, kitang-kita na niyang mataas ang standards dito. May kanya-kanyang cubicle ang bawat designer. May mga blueprint na nakasabit sa glass walls at may mga miniature model ng skyscraper sa bawat sulok. Inassign siya bilang junior designer sa ilalim ng department ni Architect Grace Villarreal, ang head ng design division. Magaling si Grace pero mahigpit. Gusto niyang laging perpekto ang output. Elmer, you'll start with the commercial design proposals, sabi nito
habang pinapakita ang mga files. Huwag kang kabahan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mo. Understood po, ma'am, sagot ni Elmer, habang mahinahon ngunit determinado. Sa mga susunod na linggo, pinahanga niya ang buong team sa husay niyang mag-layout at mag-render ng conceptual visuals. Ang linis ng perspective mo, Elmer. Sabi ni Grace minsan, may character, hindi lang plain technical. May puso, mumiti lang siya. Maraming salamat po. Siguro po galing lang sa inspirasyon. Anong inspirasyon yun? Ang tatay ko po, sagot niya. Foreman po siya noon. Sabi niya, ang bawat pader na itatayo mo, dapat kayang tumagal kahit wala ka na. Dahil sa galing niya, madalas siyang maimbita sa mga client meetings kahit bagong empleyado pa lang. Sa isa sa mga meeting na iyon, habang inaayos ang projector para sa presentation, narinig niya ang pamilyar na pangalan mula sa bibig ng CEO. Next week, we'll be meeting with Alcantara Group for the South Ridge Expansion Project, sabi ng Executive Director. Parang natigilan si Elmer. Alcantara Group, sir? Tanong niya. Yes, sagot ng direktor. They're one of our major partners for infrastructure. The project will be led by Mr. Vernon Alcantara himself. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid ni Elmer. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya makapaniwala. Ang kumpanyang tinutulungan niyang itayo ngayon ay pag-aari ng parehong pamilyang sumira sa kanila. Pag-uwi niya, tahimik lang siya. Binuksan niya ang kanyang laptop at tinitigan ang folder ng mga ebidensya tungkol sa Alcantara Construction. Ngayon, malinaw na sa kanya, hindi ito simpleng pagkakataon. Ngayon alam ko na kung bakit ako napunta rito, mahina niyang sabi. Hindi aksidente to. Tiningnan niya ang larawan ng ama, nakangiti habang may hawak na helmet. Pa, bulong niya, baka ito na, yung simula ng tunay mong hustisya. At doon nagsimula ang tahimik na yugto ng kanyang plano, ang pagpasok sa loob mismo ng mundo ng kanyang kaaway. Ngunit sa pagkakataon ito, hindi bilang waiter o biktima, kundi bilang arkitektong may layuning sirain ang pundasyon ng kasinungalingan mula sa loob. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa panahong iyon, lubos nang nagbago ang buhay ni Elmer Sarmiento. Mula sa isang waiter na pinagtawanan at inapi, siya na ngayon ay kilalang architect Elmer Sarmiento. Tahimik, disente, at kilala sa pagiging matalino sa detalye ng disenyo. Hindi niya ito nilakbay para sa karangyaan, kundi para sa layuning alam niyang hindi pa tapos, ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang ama. Isang umaga, habang nakaupo siya sa opisina ng Verde Structures Incorporated, tinawag siya ni Architect Grace Villarreal, ang kanyang immediate superior. Elmer, sabi nito habang nagbubukas ng folder, ikaw ang ipapadala sa bagong proyekto sa Tagaytay. Large-scale resort expansion. Big client, Alcantara Group. Parang biglang huminto ang paligid ni Elmer. Alcantara Group po, mahinahon niyang tanong bagaman ramdam ang pagkislot ng panga niya. Yes, sagot ni Grace. Ikaw ang napili ng board kasi magaling ka sa structural analysis. Gusto ng kliyente, someone meticulous, ikaw yun. Tahimik siyang tumango, ngunit sa loob niya, tila may kumurot na alaala, ang tray, ang palo, ang mga tawanan, at higit sa lahat, ang pangalang Alcantara na matagal na niyang isinumpa. Salamat po sa tiwala. Ma'am, mahinahon niyang sagot. Hindi ki po kayo bibiguin. Pagdating niya sa site meeting makalipas ang ilang araw, dama ni Elmer ang halimuyak ng bagong simula. Ang proyekto ay Engrande, isang eco-luxury resort na inaasahang magiging pinakamalaki sa rehiyon. May mga engranding sasakyang nakaparada sa labas ng field office at mga kontraktor na pabalik-balik sa site. Pagpasok niya sa conference room, nag-aayos na ng mga dokumento
ang mga representative mula sa Alcantara Group. Sa dulo ng mesa, may lalaking nakaupo, naka-Amerikana, may kumpiyansa sa tindig, ngunit may halong yabang sa mga mata. Nang tumayo ito at lumingon sa kanya, halos marinig ni Elmer ang malakas na tibok ng puso niya. Si Vernon Alcantara. Mas matikas na ito ngayon, halatang yumaman palalo sa mga nakaraang taon. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila napako ito sa pagkakatayo. Mr. Sarmiento, mahina ngunit may halong pagkagulat na sabi ni Vernon. Tumango si Elmer, nakangiti ng payapa. Good morning, sir. I'm Architect Elmer Sarmiento, Project Design Lead from Verde Structures. Para bang napalunok si Vernon, halatang hindi makapaniwala. Nakita niyang dating waiter na pinagtawanan niya noon. Ngayon ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. May dalang laptop at blueprint. Tahimik, ngunit buo ang tindig. Waiter ka dati? Di ba? Bulong ni Vernon sa sarili habang pinagmamasdan si Elmer. Ngunit agad niya itong tinakpan ng ngiti nang mapansin ni Grace. Sir Vernon, sabat ni Grace, Architect Sarmiento will handle all design revisions and compliance checks. You'll coordinate directly with him. Ah, yes, of course, sagot ni Vernon na pilit pinapakalma ang sarili. Pleasure to work with you, Architect. Tumango lang si Elmer, walang emosyon sa muka. Ngunit sa loob niya, unti-unting umuusbong ang bigat ng katotohanan. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Hindi para gumanti agad, kundi para iparamdam sa taong ito ang tunay na halaga ng dignidad na kanyang tinapakan noon. Habang nag-uumpisa ang meeting, ipinaliwanag ni Grace ang initial plans ng expansion. Tahimik lang si Elmer, ngunit nakikinig sa bawat detalye. Nang siya na ang binigyan ng pagkakataong magsalita, tumayo siya at binuksan ang lumang file sa laptop. Before we finalize the design layout, mahinahon niyang sabi, I'd like to bring up something I found during the initial review, an old blueprint discrepancy from Alcantara's previous structural project. Napatigil si Vernon sa pag-inom ng tubig. Discrepancy? Tanong nito. Pilit pinapanatili ang kalma. Yes, sir, sagot ni Elmer habang ipinapakita sa screen ang kopya ng lumang plano. Based on city records, the blueprint for Alcantara Tower Phase 1 was altered before approval. The foundation details were inconsistent with the submitted file. Tahimik ang buong silid. Ang mga staff ng Alcantara ay nagkatinginan. Maybe it's just a clerical error. Mabilis na sabi ni Vernon. You know how messy records can be. Possibly, putol ni Elmer, ngunit kalmado pa rin ang tono. But the curious thing is, the changes were made under your father's signature, dated 2 days before the reported accident of the site foreman, Rogelio Sarmiento. Napatigil si Vernon. Bumagsak ang tingin nito sa mesa. Tila unti-unting nawawala ang kulay ng mukha niya. Are you implying something, Architect? Halos bulong na tanong nito, ngunit maubakas ng kaba. Ngumiti si Elmer, banayad ngunit malamig. Hindi po, I'm merely presenting facts. But I believe transparency is important before we proceed with any new construction. Don't you think, sir? Naramdaman ni Elmer ang biglang pagtaas ng tensyon sa loob ng kwarto. Si Grace ay nakatingin sa kanya, tila naguguluhan. Elmer, may issue ba sa compliance? Tanong nito. Wala po sa ngayon, ma'am, sagot niya. Pero kailangan ko lang makuha ang updated structural approval documents from Alcantara Group para makasiguro. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Vernon kay Elmer habang palabas sila ng silid. Architect Sarmiento, malamig ang boses nito. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tumango si Elmer. Of course, sir.
Lumabas sila sa balcony ng field office. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga makina sa construction site ang maririnig. "Alam kong kilala kita," sabi ni Vernon. Bahagyang nanginginig ang boses. "Ikaw yung waiter noon, di ba?" Tumitig si Elmer sa kanya. Walang bakas ng galit, ngunit matalim ang tingin. "Tama ka. At ikaw ang lalaking tinawag akong magnanakaw sa harap ng lahat." "Look, that was years ago," sagot ni Vernon, pilit na tumatawa. "You've clearly moved on. I mean, look at you now. Architect ka na. Hindi mo na kailangang balikan yon." "Pero minsan," sagot ni Elmer, "kailangang balikan ng nakaraan para maitama ang mali." "Anong ibig mong sabihin?" "Wala," sagot niya, sabay tingin sa malayo. "Mas maganda siguro, sir, kung siguraduhin mo lang na maayos lahat ng dokumentong isusumite mo sa proyekto. Baka kasi may mga lumang blueprint na magparamdam muli." Nabahala si Vernon. "Huwag mong ginagamit ang pangalan ng tatay ko sa mga ganitong biro." "Hindi ako nagbibiro, sir," malamig na sabi ni Elmer. "Ginagalang ko ang mga patay. Pero sa mga nilamon ng kasinungalingan, darating din ang oras ng hustisya." Tahimik silang nagkatitigan. Sa mga mata ni Vernon, may takot na unti-unting lumilitaw. Sa mga mata ni Elmer, may apoy. Hindi ng galit, kundi ng katotohanan na handa ng lumantad. Pag-alis ni Vernon, kumingin si Elmer sa ulap sa itaas ng bundok. Sa isip niya, malinaw na ang susunod na hakbang. Hindi siya papasok sa buhay ng mga Alcantara bilang biktima, kundi bilang multo ng katotohanang matagal nilang itinago. At sa kanyang isipan, bumulong siya. "Ngayon, Vernon, mararamdaman mo kung gaano kabigat ang bigat ng kasinungalingang itinayo niyo sa dugo ng mga inosente." Sa mga sumunod na linggo, tahimik lang si Elmer sa opisina. Para bang walang nangyayari, parang ordinaryong araw lang sa proyekto ng Alcantara Group. Ngunit sa likod ng kanyang mahining kilos at kalmadong boses, gumagalaw na ang isang maingat na plano. Hindi ito basta paghihiganti, ito ay paghahanap ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa kasinungalingan. Tuwing gabi, pag-uwi mula sa site, binubuksan niya ang laptop at muling pinag-aaralan ang lumang mga plano ng Alcantara Construction. Muling bumabalik sa kanya ang bawat detalye ng blueprint ng gusaling naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa ilalim ng mga layer ng drawing at annotation, napansin niya ang isang pirma. R. Sarmiento, ang pangalan ng kanyang ama. Pero may kakaiba. Alam niyang hindi iyon ang sulat kamay ng kanyang ama. Napakapulido, parang sinadyang ginaya. Hinanap niya sa lumang mga dokumento ang tunay na pirma ni Mang Rogelio at nang ipatong niya iyon sa bagong pirma sa blueprint, halata ang pagkakaiba. Isa iyong peke. At hindi lang basta peke, kundi ginamit para pirmahan ang approval ng materyales na siyang naging sanhi ng pagbagsak ng scaffolding. Hindi lang ito aksidente. Bulong niya habang tinititigan ng screen. Sinadya nilang palabasin na kasalanan ni Papa. Agad niyang tinawagan ang taong matagal nang nagturing sa kanya bilang ama sa larangan, si Architect Felix Montemayor. "Sir, pwede ko po ba kayong makausap? May natuklasan po ako." "Anong natuklasan mo, Elmer?" "May mga lumang plano po akong nakuha mula sa laptop ni Papa. May pirma siyang ginamit, pero hindi kanya." Tahimik si Felix sa kabilang linya. "Elmer," sabi nito sa dulo, "dalhin mo sa akin lahat ng dokumento at huwag kang magsasabi kanina man. Alam mo ba kung gaano kabigat yan kapag totoo ang hinala mo?" "Opo, sir, at handa po ako." Kinabukasan nagtungo siya sa bahay ni Architect Montemayor sa Quezon City. Inilatag niya sa mesa ang lahat ng kopya, blueprint, email screenshot at dating accident report. Tahimik na binasa ni Felix ang bawat pahina habang nakakunot ang noo. "Elmer," sabi niya matapos ang ilang minuto, "ito ay solidong ebidensya. Pero kailangan nating maging maingat.
ang Alcantara Group ay may impluensya, hindi lang sa industriya, kundi pati sa media at gobyerno. Alam ko po, sagot ni Elmer, pero kailangan ko na pong itigil ang kasinungalingan. Hindi ko gustong manira, pero gusto kong mailabas ang totoo. Tumango si Felix. Sige, may kakilala akong abogado. Matino yun, lumalaban kahit kalaban ay malalaki. Siya ang lalapit tayo. Ilang araw ang lumipas at nakilala ni Elmer si Atty. Manuel Castor, isang legal counsel na kilala sa paghawak ng kaso laban sa mga corporate fraud. Architect Sarmiento, bungad ng abogado, nakita ko ang mga dokumento. Kung mapapatunayan nating peke nga ang pirma at may pattern ng falsifikasyon, ito ay magiging malaking kaso laban sa Alcantara Group. Hindi po ako naghahanap ng pera, mariing sabi ni Elmer. Ang gusto ko lang ay lumabas ang katotohanan. Mula noon pa, tinuring nilang pagkakamali ang pagkamatay ng ama ko. Gusto kong ipakita sa lahat kung sino ang tunay na may kasalanan. Makakaasa ka sa akin, sagot ni Atty. Castor, pero kailangan nating protektahan ang sarili mo. May mga taong hindi papayag na lumabas ang ganitong bagay. Sa tulong ni Architect Montemayor at ng abogado, inihanda nila ang official report na isusumite sa Board of Architecture Ethics Committee. Ang ulat ay may kalakip na dokumentong nagpapatunay ng forgery, kulang sa safety compliance at iba pang anomalyang konektado sa Alcantara Construction. Nakasama rin dito ang testimonya ng dating site engineer na nakausap ni Elmer. Isang lalaking matanda na ngayon, ngunit umamin na may mga panahong pinilit siyang pirmahan ang mga papel para paboran ang kumpanya. Pagdating ng araw ng pagpasa ng ulat, maagang nagpunta si Elmer sa opisina ng board. Kasama niya si Architect Montemayor, tahimik na naglalakad habang hawak ang brown envelope na tila mas mabigat pa sa sarili niyang mga balikat. Elmer, sabi ni Felix bago sila pumasok, pag binuksan mo to, wala nang atrasan. Mababangga mo ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya. Pero kung yan ang tama, ako ang unang tatayo sa tabi mo. Ngumiti si Elmer. Salamat sir, hindi na ako lalayo sa katotohanan. Ipinasa nila ang mga dokumento, kasabay ng pagsumiti ng kopya sa ilang media contact na kakilala ni Atty. Castor. Ilang araw lang, lumabas sa mga pahayagan ang headline, Alcantara Construction, iniimbestigahan sa posibleng pamemeke ng lagda at negligence sa aksidente, 2 taon na ang nakalipas. Nabigla ang publiko. Muling umingay ang pangalan ng Alcantara Group, hindi bilang modelo ng tagumpay, kundi bilang simbolo ng pandaraya. Sa opisina ng Verde Structures, napatingin si Elmer sa cellphone niya habang binabasa ang balita. Tahimik lang siya, walang ngiti, walang saya, pero ramdam ang bigat ng hustisyang unti-unting lumalabas. Lumapit si Grace, ang head architect. Elmer, sabi niya, ito ba yung kumpanyang hawak ni Vernon Alcantara? Tumango siya. Oo ma'am, grabe, parang pelikula to. Hindi ko alam na involved pala siya sa ganitong gulo. Ngumiti lang si Elmer, pilit. Minsan po ma'am, may mga gusali na magaganda ang labas, pero bulok ang pundasyon. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagwawala si Vernon sa opisina niya. Who leaked this? Sigaw niya sa mga staff. Find out who the hell brought those documents out. Lumapit ang assistant niya. Sir, according to the report, galing daw sa isang architect from Verde Structures. Napakuyom ng kamao si Vernon. Sarmiento, bulong niya, halos nanginginig. So ikaw pala ang may gawa nito. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Dahil matapos kumalat sa media ang issue, nagpadala ng imbitasyon ang Board of Architecture para sa public hearing. Dito ipapresenta ni Elmer ang mga dokumento mismo sa harap ng mga eksperto, media
at mismong mga partner ng Alcantara Group. Bago ang araw ng hearing, tinawagan siya ni Architect Montemayor. Elmer, alam kong hindi mo ito ginagawa para sa sarili mo. Pero gusto kong ipaalala, anuman ang mangyari, panindigan mo yung katotohanan mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot o galit. Hindi po ako natatakot, sir, sagot niya. Ang totoo, ngayon pa lang nagsisimula ang laban. At habang pinapatay niya ang tawag, tumingin si Elmer sa labas ng bintana ng opisina. Ang mga gusaling itinayo ng mga taong katulad ng Alcantara ay nakatayo pa rin, matayog at matibay. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, alam niyang may mga kasinungalingang naghihintay bumigay. At ngayong hawak na niya ang katotohanan, alam niyang siya ang magiging lindol na yayanig sa mga ipo. Ilang araw matapos lumabas ang balita, parang sumabog ang isang bomba sa buong industriya ng konstruksyon. Mula sa mga headline ng dyaryo hanggang sa social media, iisa ang laman ng mga balita. Alcantara Construction sangkot sa pandaraya at falsification. Mga dokumentong nilagdaan ng Alcantara, peke ayon sa investigasyon. Architectural Board, pinagpapaliwanag ang Alcantara Group. Ang pangalang dati kinasasabikan ng mga kliyente, ngayon ay nagiging sentro ng kahihiyan. Ang mga taong dating nakangiti tuwing binabanggit ang Alcantara ay ngayoy nag-iiwasan ng tingin, takot na madamay sa eskandalo. Sa loob ng kanyang opisina, halos itapo ni Vernon Alcantara ang lahat ng papel sa mesa habang sumisigaw sa mga tauhan. Paano nakalusot to sa media? Sinong tanga ang naglabas ng mga dokumento? Tahimik lang ang mga staff. Walang gustong magsalita. Isang asistanteng ang maingat na lumapit. Sir, may nagsumbong po na isa raw sa mga dokumentong ginamit sa report ay kopya ng original file mula sa inyong internal archive. Imposible, sigaw ni Vernon. Walang makakapasok sa sistem ko. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi iyon imposibleng mangyari, lalo na kung ang taong kalaban niya ay may dahilan at higit sa lahat, may katotohanan sa kanyang panig. Lumapit ang legal advisor niya, si Attorney Santos, dala ang mga papel. Alcantara, sabi nito, mahinahon ngunit seryoso. Ang board ay nagsimula na ng formal investigation. Lahat ng proyekto ninyo ay naka-hold pending clearance. Hindi kayo pwedeng tumanggap ng bagong kontrata. Parang nahulog si Vernon sa upuan. What? Hindi pwede yan? Lugi tayo rito. Hindi lang po yun, sir. Dagdag ng abogado. Ang bangko ay naglabas ng freeze order sa ilang account nyo dahil sa audit request ng Bureau of Investigation. Kailangan nyong magpaliwanag. Napatitig si Vernon sa kisame. Sa loob ng ilang taon, siya ang laging nasa itaas. Kinikilala, iginagalang, pinapalakpakan sa mga awards night ng mga negosyante. Pero ngayon, parang unti-unti siyang pinubunutan ng haligi na matagal niyang itinayo sa kasinungalingan. Kinagabihan, habang tahimik sa bahay niya, dumating si Maxen, ang kasintahan niyang dati ring kasama sa viral video kung saan pinahiya nila si Elmer. Babe, sabi nito habang nakapamewang, ano na to? Ang dami kong nakikita online. Totoo bang mababankrupt ka? Hindi, fake news lang yan, sagot ni Vernon. Pilit nang umingiti. Konting issue lang, lilipas din to. Ngunit halata sa mukha ni Maxen ang kawalan ng tiwala. E paano kung hindi? Naririnig ko na pati yung kondo mo. Iniimbestigahan na raw kung saan galing yung pondo. Maxen, please, wag mo akong iwan na yon. Ikaw lang ang naiintindihan ko. Ngumiti siya, malamig. Naiintindihan kita, oo, pero hindi ako tanga. Hindi ko kayang madamay sa iskandalong to, Vernon. Maxine, don't do this to me. Halos pakiusap ni Vernon habang hinahawakan ang braso ng babae. Ngunit marahan siyang inalis ni Maxine at tumingin ng diretsyo. Alam mo, yung video natin noon na ginamit natin laban dun sa waiter,
Balita ko kumakalat ulit ngayon. Pero sa pagkakataong to, ikaw na yung ginagawang katatawanan. Hindi siya nagsalita. Nanigas siya sa kinatatayuan habang pinapanood si Maxine na naglalakad palayo. Sa likod ng pinto, narinig pa niya ang malutong na paghampas ng heels nito. Parang simbolo ng pagkawala ng lahat ng natitira niyang suporta. Pagbukas niya ng cellphone, nagulat siya sa trending post sa social media. Karma is real. Dating viral video ng waiter na tinawag na magnanakaw ginamit laban kay Vernon Alcantara. Ngayon siya naman ang iniimbestigahan sa Pandaraya. May mga nag-edit pa ng video na pinagtatawanan siya. Pinalitan ang caption ng dati nilang vlog. Beware of this contractor. He almost stole an entire project. Halos malaglag ang cellphone sa kamay ni Vernon. Hindi siya makapaniwala na ang mismong sandata na ginamit niya noon para ipahiya si Elmer ay ngayon ginagamit na laban sa kanya ng buong mundo. Samantala, si Elmer tahimik lang sa kanyang maliit na opisina sa Verde Structures habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Hindi siya masaya pero hindi rin siya malungkot. Lumapit si Architect Grace Villarreal sa kanya, may dalang kape. Balita ko, suspended lahat ng proyekto ni Alcantara, sabi nito. Ikaw yata ang dahilan kung bakit nagsimula ang investigasyon. Ngumiti si Elmer mahina. Hindi ko gustong sirain siya, ma'am. Ang gusto ko lang ay lumabas ang katotohanan. Kung yan ang epekto, siguro panahon na rin. Tama ka, sagot ni Grace. Minsan yung karma, hindi mo kailangang hanapin. Kusa siyang dumarating. Pag-uwi ni Elmer, nadatnan niya si Iana na nagluluto ng adobo sa maliit nilang kusina. Kuya, nakita ko sa balita, sabi nito, sabik na sabik. Yung lalaking nanakit sa iyo noon, siya na yung iniimbestigahan ngayon. Alam ko, sagot ni Elmer, sabay ngiti. Huwag mo na siyang isipin. Ang mahalaga, natutunan ng mga tao na hindi lahat ng tahimik mahina. Pero kuya, tanong ni Iana, di ba masarap sa pakiramdam na bumaliktad ang mundo? Tahimik lang siya saglit bago sumagot. Oo, pero mas masarap yung makita mong bumalik ang hustisya nang hindi mo kailangang madumihan ang kamay mo. Habang kumakain sila ng hapunan, tumunog ang cellphone ni Elmer. Mensahe mula kay Architect Montemayor. The board acknowledged your report. They'll summon Alcantara for a full hearing next week. Be ready, anak. You started something big. Napangiti si Elmer. Salamat pa, bulong niya sa hangin. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan mo. Sa kabilang banda, si Vernon ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Sa bawat pagbukas niya ng internet, puro mukha niya ang laman ng mga post, mga meme at mga balitang nagpapahiya sa kanya. Nawalan siya ng mga kliyente, kaibigan at maging mga empleyado. Isang gabi, habang mag-isa sa opisina, pinanood niya muli ang lumang video nila ni Elmer. Sa screen, kitang-kita ang sarili niyang mapanlait na muka habang pinapalo si Elmer ng tray. Sa unang beses sa mahabang panahon, hindi niya nagawang ngumiti. Sa halip, tumulo ang luha sa mata niya. Paano ako nakarating dito? Bulong niya. Ganito pala ang pakiramdam na pagtawanan ng mundo. Habang binubura niya ang sarili niyang mga post, isang mensahe mula sa anonymous account ang pumasok. Minsan, hindi mo kailangang gumanti. Ang totoo, ang ganpi ay kusang bumabalik sa tamang tao. Tahimik lang siyang napasandal. Hindi niya alam kung si Elmer ba ang nag-send o isang random na tao lang. Pero alam niyang totoo iyon at doon niya unang naramdaman ang bigat ng sariling kasalanan. Isang bigat na mas mabigat pa sa try na ginamit niyang pamalo noon. Samantala, sa bahay ni Elmer, habang pinapatay niya ang ilaw, lumingon siya sa larawan ng kanyang ama. Pa, bulong niya, nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa tapos ang laban, pero ngayon, ang bigat ng katotohanan ay hindi na niya pasan mag-isa. Lumipas ang ilang linggo
Matapos sumabog ang balita tungkol sa Alcantara Construction at tuluyang bumagsak ang imperyo ni Vernon Alcantara. Wala na ang mga sasakyang mamahalin, ang mga meeting na dati puno ng papuri, at ang mga kaibigang dati palaging nasa tabi niya sa bawat tagumpay. Isa-isa silang naglaho, parang mga asong umalis nang wala na siyang makain. Ang mga dating empleyado ay lumipat na sa ibang kumpanya at maging ang bahay niyang dati ay puno ng mga bisita, ngayoy tahimik at malungkot. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa lumang upuang debakal sa likod ng kanyang bahay. Hawak niya ang cellphone, binabasa ang mga komento sa social media. Puro panlalait, puro insulto. Karma yan sa mga mapang-api. Siya yung nambugbog ng waiter dati, di ba? Ngayon, siya naman ang bumagsak. Dapat maranasan niya yung ginawa niya. Napalunok si Vernon. Hindi niya alam kung paano pababangon. Ang kumpanya nila, kinain ng kaso. Ang ama niyang dati pinupuri, ngayoy sinisisi. Wala na siyang pangalan, wala na siyang pera, at higit sa lahat, wala na siyang respeto ng mga tao. Habang tinititigan niya ang mga larawan ng kanyang dating buhay, biglang napahinto ang kanyang mga mata sa isang online article. Architect Elmer Sarmiento to hold charity event for children of construction accident victims. At sa ibaba nito, may litrato ni Elmer, nakasuot ng simpleng suit, nakangiti habang kausap ang mga bata. Tahimik si Vernon habang binabasa yon, para bang may kung anong bigat na bumalot sa dibdib niya. Ang taong dating hinampas niya ng tray, ngayoy ginagalang ng buong industriya. Siya ang ngayon ay tinitingala bilang Architect of Hope. Ilang araw ang lumipas. Hindi na siya nakatiis. Dala ng kahihiyan at pagsisisi, umunta siya sa venue kung saan ginaganap ang charity dinner ni Elmer, isang engranding hall sa Makati. Puno ng mga taong nagbigay donasyon para sa mga batang ulila dahil sa mga aksidente sa construction site. Ironiya, dahil marami sa mga batang iyon ay anak ng mga trabahador ng Alcantara Construction, mga biktima ng kapabayaan ng kumpanyang pinamunuan niya. Tahimik siyang pumasok sa gilid. Walang imbitasyon. Nakita niya si Elmer sa entablado. Simple lang ang bihis, ngunit dignong-digno sa pananalita. Ang bawat pamilyang narito ay patunay, sabi ni Elmer sa mikropono, na ang pag-asa ay nabubuo sa mga kamay ng mga taong marunong magmahal sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Malakas ang palakpakan ng mga tao. Ang ilan ay napaluha. Ngunit si Vernon, nakatayo sa malayo, halos hindi makagalaw. Pagkatapos ng talumpati, lumapit siya kay Elmer sa backstage. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang kanyang lumang relo, iisang bagay na natira sa kanya. Elmer, mahinang sabi niya. Napalingon si Elmer. Saglit na natigilan. Pwede ba kitang makausap? Tumango si Elmer, tahimik lang, at sininyasan ng staff na iwan muna sila. Sa loob lang maliit na silid, humarap si Vernon na tila ibang tao na. Wala na ang yabang, wala na ang kumpiyansa. Ang dati niyang malinis na muka ay bakas ng pagod at guilt. Alam kong wala akong karapatan, bungad niya, pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang sa ginawa ko sa iyo noon, kundi sa lahat ng kasinungalingan ng kumpanya ko. Hindi ko alam na ganito kabigat ang babalik sa akin. Tahimik lang si Elmer. Pinagmamasdan niya ang lalaking minsan ay halos durugin ang pagkatao niya. Wala na akong pera, patuloy ni Vernon. Wala akong kumpanya, wala akong pangalan. Lahat ng pinagpaguran ko nawala. Pero ang pinakamabigat, yung konsensya ko. Hindi ako makatulog gabi-gabi, Elmer. Laging bumabalik yung gabi na hinampas kita ng tray.
naririnig ko pa rin yung tunog niyon. Tahimik pa rin si Elmer ngunit sa kanyang mga mata may kakaibang kalma. Hindi galit, hindi awa kundi katatagan. Minsan sabi ni Elmer, ang pinakamalaking parusa ay yung buhay pa rin tayo para maramdaman ang bigat ng mga kasalanan natin. Alam ko, sagot ni Vernon, halos mangyak. Pero sana, kahit kaunting paraan man lang, makabawi ako. Sandaling tumingin si Elmer sa labas ng silid kung saan maririnig ang tawanan ng mga bata. May paraan, sabi niya sa wakas. Kung talagang gusto mong makabawi, tumulong ka ngayon. Hindi sa akin, sa kanila. Pagbalik nila sa main hall, tinawag ni Elmer ang organizer. May isa pa tayong volunteer ngayong gabi, anunsyo niya. Dating bahagi ng industriya pero ngayon ay gustong maglingkod. Paglingon ng lahat, pumasok si Vernon na tasuot ng simpleng puting polo. May ilang bulungan, may iba pang nagulat, ngunit walang nagsalita. Tahimik na lumapit si Elmer sa kanya. May hawak na tray sa kamay. Alam mo to, hindi ba? Tanong niya, marahang inaabot iyon. Saglit lang, ngunit sa bawat segundo ay tila bumagal ang oras. Inabot ni Vernon ang tray. Ang parehong uri ng tray na ginamit niya noon para ipahiya si Elmer. Tahimik ang buong venue. Lahat ng kamera nakatutok sa kanila. Ngayong gabi, sabi ni Elmer, sa harap ng mga batang ito na nawalan ng mga magulang dahil sa kapabayaan ng mga ulad nating nasa industriya, ipapakita natin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Tumango si Vernon at walang salita nagsimulang maglingkod sa mga mesa. Ang dating CEO, nayoy waiter, nagbubuhat ng tray, naglalakad sa gitna ng mga bisita at marahang nakayuko sa bawat inaalok ng tubig. Walang sino man ang tumawa, walang nambastos, lahat ay tahimik dahil ang tagpong iyon ay hindi kahihiyan kundi simbolo ng pagtubos. Habang tinitingnan ni Elmer si Vernon, nakita niyang nangingilid ang luha nito habang nag-aabot ng baso sa isang batang lalaki. Salamat po kuya, sabi ng bata. Ngumiti si Vernon at sa unang pagkakataon, totoo ang ngiti niya. Pagkatapos ng event, lumapit si Elmer sa kanya. Hindi mo kailangang durugin ang tao para matutunan ng respeto, sabi niya ng marahan. Pero ngayon, alam mo na kung gaano kasakit mabuhay na nilait ng mundo. Tumango si Vernon, halos walang masabi. Salamat Elmer. Sa halip na sirain mo ako, tinuruan mo akong maging tao. Ngumiti si Elmer. Ang hustisya Vernon, hindi laging galit. Minsan tahimik lang siya. Pero kapag dumating siya, wala kang magagawa kundi yumuko. Paglabas ni Vernon sa venue, nakatingala siya sa langit, huminga ng malalim. Sa wakas, naramdaman niya ang bigat na unti-unting bumababa sa dibdib niya. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil nagsimula na siyang magbago. At si Elmer, sa kabilang banda, tumingin sa mga batang tumatawa sa paligid. Ang dating tray na simbolo ng kahihiyan ay ngayon ay simbolo ng pagtubos. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang laban. Hindi niya kailangan ng ganti, ang katotohanan na lumabas at ang pagbangon ng sarili niya. Iyon na ang pinakamagandang tagumpay. 2 taon ang mabilis na lumipas. Maraming nagbago, hindi lang sa buhay ni Architect Elmer Sarmiento, kundi sa buong industriya ng konstruksyon sa bansa. Mula sa isang tahimik at pinagtatawa ng waiter, siya na ngayon ang tinig ng pagbabago. Ang arkitektong hindi lamang nagtayo ng mga gusali, kundi bumuo ng mga buhay. Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa maraming tao. Mula sa mga estudyante ng arkitektura hanggang sa mga ordinaryong manggagawa. Alam ng lahat ang pangalang Elmer Sarmiento Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng trabaho at scholarship sa mga anak ng mga biktima ng construction negligence.
Sa tuwing may groundbreaking ceremony ng bagong proyekto, palaging maririnig sa mga tao, yan yung architect na minsang waiter lang. Hindi lang gusali ang itinayo niya, puso. Isang maaliwalas na umaga sa site ng bagong proyekto ng foundation. Isang housing complex para sa mga pamilya ng mga nasirang gusali. Nakasuot ng simpleng polo at helmet si Elmer habang nag-iikot. Kasama niya ang kapatid na si Engineer Iana Sarmiento na ngayoy kasing dedikado niya sa trabaho. "Kuya," tawag ni Iana habang hawak ang tablet na naglalaman ng floor plans. "May gusto akong baguhin sa drainage line dito. Mas maganda kung idadagdag natin ng ilang metro para mas ligtas sa baha." Ngumiti si Elmer. "Ayos yan. Ganyan ka lagi, Iana. Laging may iniisip na mas maayos para sa mga tao." "Natuto ako sa iyo, kuya," sagot niya, nakangiti, na hindi lang dapat maganda sa paningin ang mga proyekto. Dapat ramdam din ang puso. Lumapit si Architect Montemayor, na ngayon ay honorary advisor ng foundation. "Elmer," sabi niya, "isa ka na sa pinakarespetadong arkitekto ngayon. Pero hindi ko makakalimutan yung unang beses kitang nakilala. Nagpiprint ka lang ng blueprint noon." Napangiti si Elmer. "Kung hindi dahil sa inyo, sir, baka nasa ibang landas pa rin ako ngayon. Kayo ang nagturo sa akin kung paano magtayo, hindi lang gamit ang bakal at semento, kundi gamit ang prinsipyo." Ngayon, dagdag ni Montemayor, "maraming kabataang gusto maging tulad mo. Alam mo ba yan?" Ngumiti si Elmer. "Kung gusto nilang maging katulad ko, sana mas maging mabuti pa sila kaysa sa akin." Habang abala sila, dumating ang ilang volunteer na may dalang pagkain para sa mga manggagawa. Isa sa kanila ay isang lalaki na pamilyar sa lahat, si Vernon Alcantara. Suot ang simpleng t-shirt at apron na may logo ng foundation. Sa likod niya, may dalang tray ng juice at pagkain para sa mga trabahador. "Sir Elmer," tawag ng isang worker, "nandito na po si Kuya Vernon. Siya po ulit ang nagdala ng lunch." Ngumiti si Elmer at tumango. "Salamat, Vernon. Pakibigay sa mga bagong volunteer yung listahan ng schedule sa pantry." "Copy, Architect," magalang na sagot ni Vernon. Tahimik lang siya sa paligid, ngunit ang mga taong nakakakilala sa kanya ay hindi makapaniwalang ang dating aroganteng kontraktor. Ngayon ay isa ng simpleng volunteer waiter. Ngunit hindi iyon kahihiyan. Bagkus, naging bahagi iyon ng kanyang pagbangon. Nakita nilang nagbago siya. Hindi na siya ang taong talaging mayabang at mapanlait. Ngayon, siya na ang nauunang tumulong, ang laging nakangiti sa mga bata, at ang tahimik na kumikilos sa likod ng foundation. Lumapit si Iana kay Elmer habang pinagmamasdan nila si Vernon na naglilinis ng mga mesa. "Kuya," mahinang sabi niya, "hindi ko pa rin mag-get over minsan na yung taong nanakit sa'yo noon, nandito na ngayon, tumutulong." "Alam mo," sagot ni Elmer, "nung una mahirap din para sa akin, pero na-realize ko, walang saysay ang galit kung may pagkakataon kang baguhin ng isang tao. Hindi natin kailangan gantihan ang mga tulad niya. Dahil minsan, ang pagpapatawad ang pinakamahirap na ganti." Tahimik lang si Iana, saka ngumiti. "Tama ka, kuya. Ang galing mo talaga." Nang matapos ang araw, dumiretso si Elmer sa San Lorenzo Memorial Park, kung saan nakalibing ang kanyang ama. Bitbit niya ang maliit na bouquet ng bulaklak at isang lumang blueprint na nilaminate niya. Ang unang plano ng gusali na ginawa ng foundation na ipinangalan sa ama niya, Rogelio Sarmiento, Hall of Hope. Tahimik siyang naupo sa tabi ng puntod. "Pa," bulong niya habang pinupunasan ang marmol, "natapos ko na yung plano mo. Hindi lang gusali ang itinayo ko, kundi mga buhay." Pinikit niya ang mga mata. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang tray, ang palo, ang kahihiyan at ang galit. Lahat ng iyon parang mabigat na batong ngayon ay unti-unti nang natanggal sa dibdib niya. "Naaalala mo pa ba?"
Pa, sabi mo nun, kapag nagtayo ka ng bahay, siguraduhin mong kaya nitong tumagal kahit wala ka na. Ginawa ko yon pa, pero hindi bahay ang itinayo ko, pundasyon ng pagbabago. Habang sinasabi niya iyon, tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa pag-asa. Ramdam niya ang presensya ng Ama, parang nakangiti sa kanya mula sa itaas. Ilang sandali pa, dumating si Vernon, tahimik na lumapit. May dala itong maliit na puting bulaklak na inilapag din sa tabi ng puntod. Elmer, mahinang sabi niya, gusto ko lang magpasalamat ulit. Hindi ko alam kung paano mo nagawang patawarin ako. Tumingin si Elmer sa kanya. Vernon, hindi ko kailangan magpatawad para lang mapatahimik ka. Pinatawad kita para matahimik ako. Tumango si Vernon. Baka sa mukha ang pag-unawa. Salamat. Sa wakas, naiintindihan ko na kung anong ibig sabihin ng respeto. Ngayon alam mo na, sagot ni Elmer. Ang tunay na respeto hindi sa taas ng pinag-aralan o sa dami ng pera, kundi sa paraan ng pagtrato mo sa kapwa. Nagkamay sila sa harap ng puntod ni Mang Rogelio. Wala nang galit, wala nang pagdududa. Tanging katahimikan at pag-asang natira. Pag-alis nila sa sementeryo, huminto si Elmer sandali at tumingin sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay nagiging kulay ginto. Sa hangin, tila naririnig niyang tinig ng kanyang kama. Anak, hindi ka nagtayo ng gusali, nagtayo ka ng dangal. Ngumiti si Elmer at sa sarili bulong, salamat pa, natapos ko na ang plano mo. At doon nagtapos ang kwento ng waiter na minsang nilait ng mundo. Ang lalaking hindi gumanti sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagbangon. Ang aral, ang tunay na ganti ay hindi paghihiganti, kundi pagbangon at pagpapatawad na may dignidad. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang durugin ang iba para maramdaman mong matagumpay ka. Minsan, sapat na ang ipakitang kaya mong bumangon at manatiling tao. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Isang paalala na sa bawat pait, may dahilan kung bakit tayo kailangang bumangon. Ang tunay na ganti ay hindi ang sakta ng nanakit sa atin, kundi ang patunayan na kaya nating magtagumpay ng may puso, dangal at pagpapatawad. Kung nagustuhan mo ang istorya ni Architect Elmer Sarmiento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong magbibigay inspirasyon at aral sa ating lahat. I-comment sa ibaba ang salitang dignidad kung natutunan mong ang respeto ay hindi hinihingi. Ito'y pinatutunayan sa gawa. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Alon ng Istorya.